Finally, Saturday na, so makakapag-rest day na rin tayo bukas. So, yan. So, mga hindi po nakakakilala sa akin at bago pa lang sa aking video, ako nga po pala si Marie Chris, isa po akong OFW dito sa Greece. So, marami na rin kasi na nakakapunta dito sa Greece, okay, ng mga Pilipino at may mga paparating pa. And may mga iilan kasi sa akin na nagtatanong kung sino daw ba yung dapat na magbayad ng tax natin. So, ang isi-share ko sa inyo or yung isasagot ko sa inyo is sa kanya, or yung isinagot ko sa kanya is based lang doon sa experience ko. Sa mga seasonal, or hindi ko po alam yung kung sila ba yung nagbabayad ng tax nila or yung employer, okay? Ayan. So, sa akin, nakukopela po ako sa bahay. Sa bahay po ako nagtatrabaho. At ang pagkakaalam ko kasi talaga na tayo po talaga yung magbabayad ng tax natin. So, ganito, yung experience ko. Last year, nag-open ako ng aking bank account dito sa Greece. Last year lang. And then this year, nag-declare na ako ng tax. So, kailangan natin mag-declare ng tax dito yearly sa Greece. And ang pinag-declare ko ay ang aking amo. So, nakisuyo ako sa kanya sa accountant niya para makasave ako ng 10 euro. Kasi, syempre, may bayad din yon. Ayan. So, ang sabi sa akin ng amo ko, dapat daw magkakaroon ako ng penalty. So, may exemption pa kasi first time ko daw, baka hindi ko alam. So, kailangan daw na gamitin natin yung ATM natin dito sa Greece. 30% ng sinasahod natin, kumbaga kung magkano yung pumapasok sa bangko, 30% nun ang magamit natin monthly or makonsume natin monthly dito sa Greece. Kaya kung may bibilihin kayo, bibili kayo ng ticket sa train station, ganyan, ATM nyo yung gamitin nyo. Kailangan magamit natin yan. Kasi kung hindi, kung magdi-declare tayo ng tax, doon may babayaran tayo. Okay? So, ako, dapat may babayaran ako. And may experience pala ako, parang natakil ko na yan sa mga previous vlog ko. Meron akong friend, hindi niya nagamit yung ATM niya, and parang nasa 300 euro yung binayaran niya nung nag-declare siya ng tax. So, hindi na ako nagtanong sa amo ko kung magkano yung penalty ko dapat. Pero yun nga, yung sabi sa akin, kailangan gamitin mo yung ATM mo dito. Kasi kung hindi, yun, may babayaran ka talaga ng tax. Ayan. So, hindi po dinididak sa salary natin yun. Hindi kailangan na i-deduct, okay? Kasi nga, yun ay pinapatong na sa ating mga binibili dito sa Greece. Yun ang pagkakaalam ko. So, magtanong-tanong din kayo sa mag-ask din kayo sa iba. Pero yung shinare ko sa inyo, based lang yun sa nalalaman ko na sinabi sa akin ng amo ko, na sinabi din naman sa kanya ng accountant niya. Kasi syempre yung amo ko wala rin namang alam sa mga ganon kasi first time din niya nagkaroon ng kopela na katulad ko. So, yun. So, kaya ngayon, kada may bibilhin ako talaga yung card ko yung ginagamit ko. So, hopefully, kasi yung iba, yun nga, yung mga nag-message sa akin na bakit daw hindi buo, yung kung magkano yung pinarmahan nila sa Pilipinas is hindi buo yung natatanggap nila na salary. Parang for example, 830, then magiging 750 na lang, ganyan. For example lang yan So, yun. So, ganito lang gawin nyo guys. Kung kayo ay bago pa lang pipirma, tanungin nyo agad sa agency nyo kung buo nyo ba na makukuha yung ganon na salary, for example 830, wala na bang ibang deduction, okay? Para alam nyo pagdating nyo dito. So, magkakaroon, pwede kayong mag-complain, halimbawa kasi ganito yung sinabi sa amin sa Pilipinas, o bakit ganon, bakit ako kinakaltasan, diba? So, pwede kayong mag-concern sa agency nyo naman dito sa Greece kung bakit kayo kinakaltasan para maliwanagan yung isip nyo. Hindi yung para nag-iisip kayo, bakit ganon, bakit ganyan, diba? So, yun. Hindi ko rin alam kung baka naman may bagong law na kailangan talaga na kaltasan ng kopela ng ganon. Pero kasi, syempre ako last year, kumbaga, 2022 ba ako dumating dito? Parang 2022 ako dumating dito. So, pwedeng magbago yung law. Bago kayo umalis ng Pilipinas, tanungin nyo muna yung agency nyo kung yung bang pinaramahan nyo na salary is buo nyo matatanggap. Wala na bang deduction, okay? Para hindi tayo nag-iisip. Pero bakit ganito lang yung natanggap natin. Okay, ayan. So, hopefully na nakatulong ulit sa inyo yung video ko na ito. And yan, maraming salamat ulit sa panonood. Bye and God bless.